Sa loob ng 3 linggo ng business trip ni Miguel, nagyelo ang buong bahay sa lamig at ako ay nag-iisa. Isang kahon na metal ang natagpuan sa bahay ni Amang Ricardo, kasama ang mga nakatagong litrato at liham, ang katotohanan ng isang lumang pangyayari na konektado kay Miguel ay nagsimulang magbunyag, isa-isa. Mayroong nanonood sa amin. Ngayon, kailangan kong gumawa ng desisyon. Anong mukha ang haharapin ko, ang katotohanan o ang anino? Ang simoy ng hangin na dumadaan sa bintana ay napakalamig. Dahan-dahang isinara ni Jaya ang kurtina habang nagkikiskis ng mga daliri. Sa isang sulok ng sala, nakita ang malaking maleta ni Miguel na basta-basta inayos bago siya umalis. 3 linggo ng business trip sa Hong Kong. Tila ba ang simpleng pahayag na iyon ay nagpalamig sa buong hangin sa loob ng bahay. Aalis na ako, maikli ang boses ni Miguel at walang anumang pananabik o paghingi ng tawad. Kahit na instinctively ngumiti si Jaya, hindi niya maitago ang bahagyang panginginig sa kanyang labi. Nang sumara ang pinto, may lumabas na buntong hininga. Ito ay tunog na pinaghalong ginhawa at pangungulila. 8 taon ng kasal. Unti-unting nabawasan ang usapan at nawala ang tawanan. Laging abala si Miguel at napagod na siya sa paghihintay. Wala rin silang anak. Ngayon, sa gabalyan sa aking karera, ang isang pahayag na sumara sa lahat ng posibilidad. Dati ay isang Pilates instructor si Jaya. Malusog at masigla, nakakaakit siya ng pansin ng mga tao at puno ng kumpiyansa. Ngunit pagkatapos ng kasal, unti-unting nawala ang kanyang buhay. Ayaw ni Miguel na nagtatrabaho siya at nawalan ng kibo si Jaya. Sa paulit-ulit na katahimikan araw-araw, naramdaman niyang unti-unti siyang nabubura. Nang gabing iyon, mag-isa si Jaya na nakaupo sa sala at kinuha ang isang lumang photo album. Ang kanyang mukha na nakangiti sa ilalim ng sikat ng araw ay tila kakaiba. Ang masiglang Jaya sa litrato ay iba sa kanya ngayon. Nagring ang cellphone. Si Amang Ricardo. Ang kanyang biyenang lalaki. Kalmado ang boses, ngunit may bahid ng pagkabahala. Jaya, kung may oras ka ngayon, pwede ka bang dumalaw sa bahay namin? Opo. May problema po ba? Gusto ko sana ng tulong sa ehersisyo, hindi na kasi sumusunod ang katawan ko nitong mga araw. Sandaling nag-atubili si Jaya, ngunit sa huli ay tumango siya. Opo, pupunta po ako ngayong hapon. Hindi tulad ng kanyang asawa, laging mainit ang pagtanggap ni Amang Ricardo. Tahimik ngunit mapagmahal at palagi siyang tinatawag sa pangalan. 2 taon na mula nang pumanaw ang kanyang biyenang babae at siya ay nag-iisa. Madalas siyang tumawag upang kumustahin si Amang Ricardo at laging nagpapasalamat ang matanda. 2:00 ng hapon, nang pinindot niya ang doorbell sa harap ng condo unit sa Makati, bumukas ang pinto at sumalubong ang amoy ng banayad na aroma. Malinis ang sala at maayos ang mga kagamitan sa pag-ehersisyo. May yoga mat, dumbbells at bench press, tila isang maliit na gym. Nitong mga araw, hindi na kasing lakas ang katawan ko, kaya nag-ehersisyo ako. Sa ngiti ni Amang Ricardo, makikita ang bakas ng regular na pamumuhay, hindi ang pagod ng isang retirado, nakasuot ng pang-ehersisyo. Kakaibang bata ang hitsura. Si Jaya, dating Pilates instructor, di ba? Pwede mo ba akong tulungan sa pose? Hindi ko talaga maintindihan kapag mag-isa ako. Numiti si Jaya, sa wakas ay naramdaman niyang nakakatulong siya sa isang tao matapos ang mahabang panahon. Inunat niya ang leeg at balikat at nagsimulang mag-stretch ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay tila natural na umaagos, na parabang nabawi niya ang nawawalang sigla. Matapos ang ehersisyo, naghain si Amang Ricardo ng mainit na salabat. Mahaba ang pagtama ng sikat ng araw sa bintana. Sandaling namayani ang katahimikan. Si Miguel, maayos naman ang business trip, di ba? Opo, abala po siya nitong mga araw. Ang batang yan, bata pa lang, ay ambisyoso na sa trabaho. Minsan, kailangan din niyang magpahinga. Malalim ang tingin niya. Naramdaman ni Jaya ang isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Matagal na rin nang may makinig sa kanyang kwento. Sa kanyang pag-uwi, may kakaibang pakiramdam na naiwan sa kanyang puso.
Ito ba ay simpleng pagiging palakaibigan o isang damdamin na kahawig ng matagal ng pag-iisa? Hindi alam ni Jaya. Nakita lang niya ang sarili niyang naghihintay sa susunod nilang pagkikita. At sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ng mga yabag na lubos na naiiba sa tunog ng gulong ng maleta ni Miguel ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ay isang kutob na mas malamig pa kaysa sa simoy ng hangin. Lumabas si Jaya ng condo unit at nakaramdam ng bahagyang pagkabahala. Ang bahagyang pagtawa at mainit na pananalita na narinig niya sa bahay ni Amang Ricardo ay tiyak na ginhawa, ngunit may halo itong hindi maipaliwanag na tensyon. Ang pakiramdam na iyon ay tila nadarama niya ang isang hindi nakikitang presensya na nagtatago sa tahimik na simoy ng hangin. Habang pabalik sa bahay, tiningnan niya ang unit na wala si Miguel at biglang naisip, dito ba talaga ako nakatira? Ang katahimikang nakasanayan niya sa loob ng 8 taon ng kasal ay hindi na pagiging pamilyar, kundi lamig at paghihiwalay. Nang gabing iyon, nakaupo si Jaya sa sofa sa sala at tiningnan ang liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina. Habang nasa business trip si Miguel, ang bahay na ito ay naging kanyang sariling oras at kasabay nito, isang espasyong walang pahinga. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang pulso. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Amang Ricardo. Jaya, may oras ka ba bukas? Gusto ko lang sana mag-ehersisyo pa. Malambing ang boses tulad ng dati, ngunit tila may tensyon ngayon. Sandaling nag-atubili si Jaya. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, sabay na lumitaw ang pagkausyoso at pagkabahala. Sa huli, sumagot siya, "Opo, ayos po. Magkikita po tayo mamayang hapon." Kinabukasan, muling pinuntahan ni Jaya ang condo unit sa Makati. Nang buksan ang pinto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng aroma at maayos na mga kagamitan sa pag-ehersisyo, ngunit may ibang pakiramdam kumpara kahapon. Sa isang sulok ng sala, nakita niya ang isang maliit na kahon na karaniwan ay wala doon. Ito ay isang lumang kahon na may metal na kandado. Si Amang Ricardo ay ngumiti pa rin habang sinalubong si Jaya, ngunit ang maliliit na kulubot sa paligid ng kanyang mata at ang tensyon sa dulo ng kanyang mga daliri ay naiiba kumpara kahapon. Ngayon, subukan nating mag-concentrate ng kaunti. Madaling mapagod ang mga kalamnan. Inilatag ni Jaya ang yoga mat at dahan-dahang ininat ang kanyang katawan, ngunit sa kung anong dahilan, mas matalim ang tingin ni Amang Ricardo kaysa sa dati. "Jaya, gusto mo bang makinig sa isang lumang kwento? Hindi ko na kasi matandaan ng maayos kapag mag-isa ako." Nagtataka si Jaya, ngunit tumango siya dahil sa kakaibang pagkausyoso. Habang nag-ehersisyo, dahan-dahang ikinuwento ni Amang Ricardo ang mga kwento noong siya ay bata pa. Sa simula, tila simpleng paggunita lamang ito, ngunit unti-unting lumitaw ang mga pangyayari sa nakaraan, mga pagkakamali at mga malabong damdamin. Noong panahong iyon, nagkaroon ako ng ilang maling pagpapasya. Nakasakit din ako ng damdamin ng tao. Biglang napigil ni Jaya ang kanyang hininga sa mga salitang iyon. Ang tono ng pananalita ni Amang Ricardo ay hindi simpleng paggunita lamang. May halo itong damdamin at katotohanan na may tinatago. Hindi niya namalayan na lumaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang mukha niya. Matapos ang ehersisyo, naghain si Amang Ricardo ng salabat. Ngunit higit sa init ng isang tasa ng salabat, ang kahon na metal sa sulok ng sala ay patuloy na umakyat sa kanyang tingin. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang alarma sa kanyang isipan. "Jaya, babalik naman si Miguel ng maayos mula sa business trip, di ba?" Tumango si Jaya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Malambing ang tingin ni Amang Ricardo, ngunit kasabay nito, may halo itong madilim at mahirap basahing anino. Sa kanyang pag-uwi, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang kahon, ang tingin ni Amang Ricardo at ang kakaibang tensyon. Ang maliliit na detalye na karaniwan ay hindi niya papansinin ay ngayon ay malinaw na nadarama tulad ng tibok ng puso. Biglang napagtanto ni Jaya. Hindi ito simpleng pagiging palakaibigan o paghingi ng tulong. Mayroong nakatagong katotohanan o isang nakatagong pangyayari. Ngunit hindi pa niya alam kung ano iyon.
Nang gabing iyon, habang inaayos niya ang maleta, muling sumagi sa isip niya ang pagkawala ni Miguel. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip niya ang bahay ni Amang Ricardo at ang kakaibang tensyon na kanyang naramdaman at inalis ang kanyang pagkabahala. Ang huling naramdaman niya bago matulog ay hindi simpleng kalungkutan. Ito ay ang pakiramdam na mayroong o kung anuman na dahan-dahang pumapasok sa kanyang buhay. At ang anino ay unti-unting lumilinaw. Kinabukasan ng hapon, muling pinuntahan ni Jaya ang bahay ni Amang Ricardo. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang pagkausyoso tungkol sa kahon na metal at ang hindi maipaliwanag na pagkabahala. Nang pumasok siya sa bahay, ang amoy ng aroma ay banayad pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, tila malamig. Si Amang Ricardo ay ngumiti habang sinalubong siya, ngunit ang tingin niya ay mas seryoso kaysa kahapon. Sandali, naramdaman ni Jaya ang bahagyang pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa isang sulok ng sala na nakasuot ng pang-ehersisyo at nang lumingon si Jaya, bahagyang nakita niya ang kahon na metal. Sa pagkakataong ito, bahagyang bukas ito at nakasaksak ang susi. Ngayon, mag-ehersisyo tayo ng mas may pagtutok ha. Inilatag ni Jaya ang yoga mat at nagsimulang mag-stretch. Ngunit ang tingin niya ay patuloy na nakatuon sa kahon na metal. Unti-unting lumakas ang kutob niya na may nakatago doon. Huminga ng malalim si Amang Ricardo habang pinapanood ang ehersisyo. Jaya, sa totoo lang, may hindi pa ako nasasabi kahapon habang nagkukwento ako. Sandaling naramdaman ni Jaya na nahinto ang kanyang hininga. Sa isang salitang iyon, napuno ng maraming posibilidad at pagdududa ang kanyang isipan. Ano po iyon, Amang? Sandali siyang tumigil sa pagsasalita at tila humihinga ng malalim na natili siyang tahimik ng matagal at maingat siyang nagsimulang magsalita. Jaya, may nakatagong pangyayari sa bahay na ito noon pa. Mahirap para sa akin na harapin kaya hindi ko nasabi kahit kanino. Ngayon, sa tingin ko, kailangan ko nang malaman. Tiningnan siya ni Jaya na may tingin na pinaghalong pagkabahala at pagkausyoso. Sa isang bahagi ng kanyang puso, naramdaman niya ang pagnanais na tumakas at sa kabilang bahagi naman ang kagustuhang malaman ang katotohanan, sabay na lumitaw. Itinuro ni Amang Ricardo ang kahon na metal. Nasa loob niya ng mga dokumento at litrato na may kaugnayan sa isang lumang pangyayari. Gusto ko sanang ipakita sa iyo ng direkta, ngunit kailangan kang mag-ingat. Sa sandaling makita mo ito, maaaring manginig ang aking puso. Matagal na nag-atubili si Jaya, bubuksan ba niya ang kahon o aalis na lang siya sa lugar na ito? Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting lumakas ang masamang kutob. Sa huli, lumapit siya sa kahon. Dumampi ang kanyang mga daliri sa metal, isang malamig at matigas na sensasyon. Nang iniikot niya ang susi, dahan-dahang bumukas ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, tumpok ng mga dokumento, at isang maliit na liham. Sa sandaling dinampot niya ang unang litrato, napigil ni Jaya ang kanyang hininga. Ang litrato ay naglalaman ng mga mukha ni Amang Ricardo noong bata pa siya at iba pang pamilyar na mukha, ngunit may halo itong lalaki na kahawig ni Miguel. Agad na sumagi sa kanyang isipan ang isang katanungan. May kaugnayan kaya si Miguel sa pangyayaring ito? Maingat na ipinaliwanag ni Amang Ricardo. Ang pangyayaring ito ay isang lihim na may kaugnayan sa pamilya noon pa. Noon, mali ang aking pagpapasya at sa huli, maraming tao ang nasaktan. Gusto ko sanang ituwid ito. Ngunit napakabilis lumipas ng panahon. Hinawakan ni Jaya ang kahon at pinakalma ang kanyang nanginginig na puso. Naramdaman niyang hindi ito simpleng pagkausyoso lamang, kundi nakaharap siya sa isang nakatagong katotohanan na bumabalot sa kanyang buhay, sa kanyang kasal at sa business trip ni Miguel. Nang hapong iyon, si Jaya at si Amang Ricardo ay nagsimulang magbunyag ng bahagi ng nakatagong pangyayari, higit pa sa simpleng sesyon ng Pilates. Ngunit ang nilalaman ng kahon ay lalong naging nakakagulat at naglalaman ng mga hindi inaasahang katotohanan sa kanyang pag-uwi. Paulit-ulit na sumasagi sa isipan ni Jaya ang pangyayari, mga litrato at mga liham. Ang kanyang puso, na puno ng pagkabahala, tensyon
at pagkausyoso ay hindi nakapagpahinga kahit isang sandali. Hindi tulad ng katahimikan na naramdaman niya sa bahay, ang kanyang puso ay bumubulusok na parang bagyo. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, patuloy na umalingaw-ngaw ang kahon na metal, ang tingin ni Amang Ricardo at ang mukha ng lalaki sa litrato. Mayroong isang mahalagang pahiwatig na nakatago, ngunit hindi pa siya handang harapin ito. At sa sandaling iyon, ang kakaibang tunog ng mga yabag mula sa labas ng pinto ang humawak sa kanyang puso. Sino kaya ang nasa labas ng bahay ngayon? Isang takot na mas malamig pa kaysa sa simoy ng hangin at mas hindi mahulaan ang bumalot sa kanya. Halos hindi nakatulog si Jaya ng gabing iyon. Sa kanyang isipan, patuloy na umalingaw-ngaw ang mga litrato at liham sa loob ng kahon na metal. Ang mukha ng lalaking kahawig ni Miguel at ang mga fragment ng lumang pangyayari na sinabi ni Amang Ricardo ay nagulo sa kanyang isipan. Sa gitna ng pagkabahala at pagkausyoso, hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Kinabukasan, nasa business trip pa rin si Miguel sa Hong Kong. Mag-isa si Jaya sa bahay at nagsimulang suriin ng paunti-unti ang mga dokumento sa loob ng kahon. Ang mga lumang liham ay naglalaman ng mga lihim na pangako, ipinagbabawal na relasyon at nakatagong hidwaan. Bawat pangungusap sa mga liham ay lumikha ng tensyon na humihigpit sa kanyang puso. Nang sandaling iyon, nagring ang cellphone. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Amang Ricardo. Jaya, may oras ka ba ngayon? May importante akong sasabihin. Sandaling nag-atubili si Jaya, ngunit sa huli ay tumango siya. Nang sumapit ang hapon, muli niyang pinuntahan ang condo unit sa Makati. Pagpasok sa bahay, mas seryoso ang mukha ni Amang Ricardo kaysa kahapon. Malalim ang tingin niya at tila maingat na inilalantad ang pagkakamali ng isang tao. Jaya, ngayon, may kailangan akong kumpirmahin ng personal. Itinuro ni Amang Ricardo ang kahon. Sa pagkakataong ito, ganap na bukas ang kahon. Sa loob ay may mga bagong dokumento at litrato. Nang dahan-dahang tiningnan ni Jaya ang litrato, isang batang lalaki na kahawig ni Miguel ang nasa sentro ng nakaraang pangyayari. Napigil niya ang kanyang hininga. Ang lalaking ito, kahawig ni Miguel. Ano po ang nangyayari, Amang? Sandaling nanahimik si Amang Ricardo bago nagsalita sa isang mababa at tensyonadong boses. Masyado pang maaga para sabihin ang lahat sa iyo ngayon. Ngunit ang mahalaga ay may kakaibang koneksyon sa pagitan ng aking anak at ng pangyayaring iyon. Naging blanko ang isipan ni Jaya. Ang business trip ni Miguel, ang nakaraang pangyayari ni Amang Ricardo, at ang mga litrato at liham sa loob ng kahon na metal lahat ay tila konektado. Ang pagkabahala sa kanyang puso ay lumampas na sa simpleng pagkausyoso at naging takot at pagdududa. Bakit ngayon lang po ninyo sinasabi? Bakit wala po kayong sinabi kay Miguel? Umiling si Amang Ricardo. Hindi pa handa ang batang iyon. Kailangan ko munang malaman at kailangan ko lang sabihin ang kaya kong harapin. Kung malalaman mo ang katotohanan, mas magiging komplikado ang sitwasyon. Inilapag ni Jaya ang litrato at liham na hawak niya. Sa kanyang puso, sabay na bumalot ang pagkalito at pagkabahala. Naalala niya ang mukha ni Miguel at biglang nawalan ng hininga sa mga sumasagi sa kanyang isipan. Wala ba talagang alam si Miguel o sadyang itinatago niya ito? Nang hapong iyon, isa-isang sinuri ni Amang Ricardo at ni Jaya ang mga dokumento sa loob ng kahon. Ang mga litrato, mga salita sa liham, at ang mga tala sa dokumento ay unti-unting nagsimulang magkakasama na parang isang puzzle, ngunit hindi pa lubos na nabubunyag ang lahat ng piraso. Sa loob ng hindi natapos na anino, hindi maalis ni Jaya ang pakiramdam na unti-unti siyang napupunta sa mas malalim na panganib. Sa kanyang pag-uwi, nanginginig ang mga kamay ni Jaya. Kahit isang beses lang na makita ang nilalaman ng kahon ay sapat na upang madama niya ang tensyon na sumusunod sa kanya na parang anino. At sa sandaling iyon, may narinig siyang kakaibang tunog ng mga yabag mula sa labas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ito simpleng tunog lamang ng simoy ng hangin. Ito ay isang sadyang paghakbang na tila may nagtatangkang pumasok sa loob ng bahay.
Biglang namuo ang katawan ni Jaya. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, bumalot ang takot na may nanonood sa kanya. Nangako siya sa sarili. Habang wala si Miguel, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Ngunit kasabay nito, nadarama niya kung gaano kapanganib ang katotohanang iyon, ang nakatagong pangyayari, ang kahon na metal, ang sinseridad ni Amang Ricardo at ang business trip ni Miguel. Ang lahat ay humihila sa kanya sa isang buhawi ng suspense na magulo. Nang gabing iyon, natulog si Jaya na nakalagay sa tabi ng kanyang kama ang mga litrato at liham sa loob ng kahon na metal, ngunit sa kanyang panaginip, patuloy siyang sinusundan ng anino ng nakaraang pangyayari, ang mukha ni Miguel at ang tingin ni Amang Ricardo. Ang mga babala na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay unti-unting lumakas, tila nagpapahiwatig ng nalalapit na pangyayari. At sa sandaling iyon, biglang narinig niya ang bahagyang pag-alog ng pinto. Nanginginig siyang tiningnan ang labas ng bintana. Sa dilim, may isang anino na tila sumilip sa loob ng bahay. Mula ng araw na iyon, ganap na nawala ang kapayapaan ni Jaya. At sa loob ng pagbasag ng kapayapaang ito, unti-unting nagsimulang lumitaw ang anino ng nakatagong katotohanan. Mag-isa si Jaya sa bahay na wala si Miguel, at paulit-ulit niyang sinuri ang mga dokumento at litrato sa loob ng kahon. Ang pagkabahala sa kanyang puso ay unti-unting lumaki at ngayon ay naging makatotohanang takot, hindi na simpleng pagkausyoso. Ang lalaking kahawig ni Miguel, ang tensyonadong tingin ni Amang Ricardo, ang mga tala sa loob ng kahon na metal lahat ay nagkagulo at pinipilit siya. Nang hapong iyon, nagpadala si Jaya ng mensahe kay Miguel. Maayos ba ang business trip mo? Maikli ang sagot. Oo, ayos lang ako. Babalik ako sa susunod na linggo. Isang maikli at walang pakialam na pangungusap. Ngunit sa puso ni Jaya, hindi nawala ang pakiramdam na mayroong nakatago. Nang papalubog ang araw, muli niyang pinuntahan ang bahay ni Amang Ricardo. Mas tensyonado si Amang Ricardo kaysa sa dati. Ang kanyang tingin ay matalas at ang kanyang pananalita ay maingat. Naramdaman ni Jaya ang bigat ng nakatagong lihim sa kanyang mukha. Jaya, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mahalagang dokumento. Dinala ni Amang Ricardo ang kahon. Sa pagkakataong ito, naglalaman ang kahon ng mga tala na may kaugnayan kay Miguel at mga litrato na konektado sa pangyayari na naganap sa kanyang business trip. Napigil ni Jaya ang kanyang hininga. Sa litrato, lumitaw ang isang lalaki na kahawig ni Miguel, ngunit ang background ay isang ganap na hindi pamilyar na lugar. Tila ito ay kinunan sa isang banyagang lugar na pinag-business trip. Ang dokumento ay nagpakita ng petsa, tala ng pangyayari, mga pangalan, at isang kakaibang diagram ng relasyon. Nanginginig ang kamay ni Jaya. Ibig sabihin, konektado si Miguel sa pangyayaring ito. Tumango si Amang Ricardo. Tama, naganap ang mga bagay na hindi ko alam, at sa sandaling ito, muling nagsimulang gumalaw ang pangyayaring iyon. Kailangan mong mag-ingat. Nalito ang isipan ni Jaya. Simpleng business trip lang ba ni Miguel? O siya ang nakatagong sentro ng lahat ng pangyayaring ito? Sa gitna ng kanyang pagkabahala, nabuo ang isang matinding kagustuhan na alamin ang katotohanan. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi, biglang tiningnan ni Jaya ang labas ng bintana. Sa pagitan ng mga sanga ng puno na gumagalaw sa simoy ng hangin, nakita niya ang isang anino sa dilim na tila may nagmamasid sa bahay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, muling sinuri ni Jaya ang mga dokumento sa loob ng kahon. Ang liham ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa pangyayari na naganap sa business trip. Nakalagay sa iba't ibang bahagi ang mga babala na nagsasabing, "Huwag mong ipaalam ang katotohanan ito." Nanginginig na ibinaba ni Jaya ang dokumento. Nang sandaling iyon, bahagyang umalog ang pinto. Wala namang tao sa labas, ngunit bumalot sa kanya ang takot na may isang nilalang na nagmamasid sa loob ng bahay. Napigil ni Jaya ang kanyang hininga at muling tiningnan ang maleta na nakalagay sa harap ng pinto. Unti-unting lumakas ang pagnanais na kailangan niyang lutasin ang pangyayaring ito bago bumalik si Miguel. Ang usapan nila ni Amang Ricardo
ang mga tala sa loob ng kahon na metal, ang misteryo na may kaugnayan sa business trip ni Miguel. Lahat ay nagkagulo at lumikha ng tensyon na walang pahinga. Nadarama ni Jaya sa sandaling ito na hindi lang siya simpleng saksi kundi bahagi na siya ng pangyayari. At nang gabing iyon, muling dumaan sa kanyang tainga ang kakaibang tunog ng mga yabag mula sa labas ng pinto. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng tunog. Malinaw na naramdaman niya ang intensyon ng isang tao na hilahin siya papasok sa bahay. Napaatras si Jaya at muling sinuri ang mga tala sa loob ng kahon at ang mga litrato ni Miguel. Malinaw na ang kanyang pinili. Kailangan niyang harapin ang katotohanan at alamin ang buong detalye ng pangyayari. Ngunit kasabay nito, nadarama niya na ang anino na kanyang haharapin sa prosesong ito ay maaaring isang takot na higit pa sa kanyang imahinasyon. Nang gabing iyon, binawasan ni Jaya ang ilaw sa loob ng bahay at muling sinuri ang mga dokumento at litrato sa loob ng kahon. Ang mga litrato na kinunan sa business trip ni Miguel, ang petsa at lugar, at ang mga memo na may kaugnayan sa pangyayari, bawat pahiwatig ay unti-unting nagkakasama at ang buong larawan ay lalong lumilinaw. Ngunit kasabay nito, nagyelo ang kanyang puso sa lamig. Ang kakaibang tunog ng mga yabag mula sa labas ng pinto ay hindi pa rin nawawala. Bagamat may halo ito ng tunog ng hangin, malinaw na pakiramdam niya na may isang sadyang nagmamasid sa bahay. Hindi kayang baliwalain ni Jaya ang babala sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya siyang kumilos. Nakita niya ang isang address na nakatala sa isa sa mga dokumento sa loob ng kahon. Ito ay isang lugar kung saan mayroong mga lumang tala na may kaugnayan sa pinuntahan ni Miguel sa kanyang business trip. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Jaya ang panggigipit na kailangan niyang harapin ang panganib at ang katotohanan ng sabay. Ngayon, kailangan kong kumpirmahin ito ng personal, bulong ni Jaya ng tahimik. Kinabukasan, maingat siyang nagtungo sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakbay, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga litrato sa loob ng kahon at ang mga pangungusap sa liham. Lahat ay konektado. Ang pangyayari na may kaugnayan kay Miguel, ang lihim na itinago ni Amang Ricardo at ang realidad na kailangan na niyang makialam. Nang makarating siya sa lugar, huminga ng malalim si Jaya. Ito ay isang luma at tila abandonadong bodega. Bihira ang mga tao sa paligid at sumasaliw ang malamig na simoy ng hangin. Biglang nahagip ng kanyang tingin ang isang kumikinang na bagay na metal sa sulok ng gusali. Nang inabot niya, ito ay isang lumang lalagyan ng mga dokumento. Nang ibinuklat niya ang dokumento, lumabas ang karagdagang ebidensya na may kaugnayan kay Miguel. Mga litrato ng pangyayari sa business trip, mga memo at mga babala. Nanginginig ang kamay ni Jaya, ngunit kasabay nito, lumakas ang kanyang determinasyon na kumpirmahin ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kakaibang tunog ng mga yabag mula sa likuran. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagtago si Jaya at pinakinggan ang tunog. Mayroong papalapit. Mabagal ang mga yabag, ngunit tiyak na patungo sa kanya. Sino po iyan? Nanginginig na sinabi ni Jaya. Ngunit walang sumagot. Unti-unting lumapit ang anino. Napigil ni Jaya ang kanyang hininga at inilagay ang mga dokumento sa kanyang bag. Kasabay nito, ang pagmamadali na kailangan niyang lumabas ay nagtulak sa kanya. Nang sa wakas ay nakalabas siya ng bodega, kasabay ng hangin na wala ang tensyon ngunit nanatili pa rin ang panggigipit ng tingin na nadarama niya mula sa likuran. Nagsumpa si Jaya sa kanyang sarili. Kailangan niyang tiyak na ilantad ang lahat ng katotohanan bago bumalik si Miguel. Pagkatapos umuwi, magkatabi na inilagay ni Jaya ang kahon na metal at ang mga bagong nakuha niyang dokumento. Ngayon, halos kumpleto na ang mga piraso ng puzzle, ngunit ang huling piraso ay hindi pa nalalantad. Naramdaman niya na sa sandaling lumitaw ang pirasong iyon, ang kapalaran niya, ni Miguel at ni Amang Ricardo ay manginig sa isang iglap. Habang lumalalim ang gabi, nag-iisa si Jaya na pinatay ang ilaw sa bahay at nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa isang sulok ng sala. Isang maliit na metalikong tunog
na nanggagaling sa ilalim ng sofa. Sandali siyang napigil ng hininga. Muling bumalot ang takot na baka may nakapasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng takot. Ang determinasyon na harapin ang katotohanan ay nagtulak palayo sa takot. Nagpasya si Jaya. Bago bumalik si Miguel bukas, kumpirmahin ang lahat at harapin ang katotohanan ng nakatagong pangyayari. At sa sandaling iyon, isang liham na natagpuan sa loob ng kahon na metal ang bahagyang umalog sa hangin at bumukas. Nakasulat sa liham, habang papalapit ka sa katotohanan, hindi ka nag-iisa. Ngunit habang papalapit ka, darating ang mga anino. Nanginginig na binasa ni Jaya ang sulat. Ito ba ay isang babala o isang gabay? Ang malinaw ay ang sandali patungo sa huling bahagi ng pangyayari ay papalapit na. Isang anino na mas malamig pa kaysa sa simoy ng hangin at mas malalim kaysa sa dilim ang nag-iwan kay Jaya sa loob ng bahay. At bago bumalik si Miguel, kailangan niyang tiyak na harapin ang nakatagong katotohanan. Sa araw ng pagbalik ni Miguel mula sa business trip, ang puso ni Jaya ay nasa estado ng pinaghalong pagkabahala at determinasyon. Ang mga tala sa loob ng kahon na metal, mga litrato, mga liham, at ang mga ebidensya na nakuha mula sa abandonadong bodega. Ang lahat ng pahiwatig ay nakolekta na, ngunit hindi pa lubos na nabubuo ang puzzle. Nabalutan siya ng pagmamadali na kailangan niyang ibunyag ang nakatagong katotohanan bago bumalik si Miguel. Binuksan ni Miguel ang pinto ng bahay at pumasok. Hindi iba ang kanyang ekspresyon sa karaniwan, ngunit sa mata ni Jaya, tila may bakas ng pagod at tensyon. Nagsumpa si Jaya sa kanyang sarili. Ngayon, kailangan niyang malaman ang lahat. Maligayang pagbabalik, Miguel. Karaniwan ang boses ni Jaya, ngunit may halo itong tensyon. Sandaling ngumiti si Miguel at ibinaba ang maleta. Maayos ba ang business trip mo? Opo, ngunit kailangan kong kausapin si Amang Ricardo. May importante akong sasabihin. Biglang nanginig ang tingin ni Miguel. Tila siya ay walang pakialam tulad ng dati, ngunit nabasa ni Jaya sa kanya ang kakaibang pag-iingat. Agad niyang inilatag ang kahon na metal at ang mga bagong nakuha niyang dokumento sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo ito, Miguel. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga litrato, dokumento at liham na ito? Sandaling nawalan ng salita si Miguel. Nanginig ang kanyang tingin at sa huli ay huminga ng malalim. Jaya, hindi ko alam kung ano ang iisipin mo pagkatapos mong makita ang lahat ng ito. Ngunit kailangan kong sabihin ang totoo. Nanginginig na inilabas ni Jaya ang mga dokumento, isa-isa. Nagsimulang magpaliwanag si Miguel. Ang mga nangyari sa business trip, ang lumang pangyayari na may kaugnayan kay Amang Ricardo at ang kakaibang pagkakaugnay sa pagitan niya at ng mga tao sa pangyayaring iyon. Nang lumitaw ang lahat, napigil ni Jaya ang kanyang hininga. Bakit wala kang sinabi sa akin sa loob ng panahong iyon? Nanginginig ang boses ni Jaya. Hindi ko masabi, at naisip kong kailangan kitang protektahan. Seryoso ang tingin ni Miguel, ngunit sa likod ng kanyang sinseridad, naramdaman pa rin ni Jaya ang nakatagong pagkabahala at tensyon. Sa sandaling iyon, may isa pang galaw na naramdaman sa loob ng bahay. Bahagyang umalog ang anino malapit sa kahon na metal. Lumingon si Jaya, tila wala namang tao, ngunit ang panggigipit ng tingin mula sa labas ng pinto ay naroon pa rin. Hindi ito simpleng pangyayari. Mayroong patuloy na nanonood sa atin, sabi ni Jaya ng pabulong. Sandaling tumigil si Miguel bago hinawakan ang kanyang kamay. Kailangan nating lutasin ito ng magkasama. Hindi na kailangang itago pa. Pinigilan ni Jaya ang kanyang kamay at dinampot ang huling liham sa loob ng kahon na metal. Nakasulat sa liham, tanging ang handang harapin ang katotohanan ang makakalampas sa anino. Sa sandaling nabasa niya ang sulat, napagtanto ni Jaya, ang tapang na harapin ang katotohanan sa gitna ng takot at pagkabahala ay dumating sa kanya. Si Miguel at si Jaya ay magkasamang muling sinuri ang mga dokumento at litrato at isa-isang inayos ang buong detalye ng pangyayari. Ang nakaraang pangyayari na itinago ni Amang Ricardo, ang pagkalito at hidwaan na kinasangkutan ni Miguel
at ang lahat ng misteryo ay konektado at ang tensyon na nakakasakal ay umabot sa sukdulan. Sa wakas, ang huling piraso ng puzzle ay nabuo. Tiningnan ni Miguel at ni Jaya ang isa't isa. Sa kanilang mga mata, sabay na halo-halo ang kawalan ng tiwala at pagdududa at pag-unawa at tapang. Ngayon na ang panahon na kailangan nating kumilos ng magkasama, mahinang sabi ni Miguel. Tumango si Jaya. Ang kawalan ng katiyakan sa anino, ang lihim sa loob ng kahon na metal, at ang pagkakaugnay ni Miguel at ni Amang Ricardo. Ang lahat ay ngayon ay nakita na ang liwanag. Nang gabing iyon, sa loob ng bahay, sa halip na tensyon, namayani ang kakaibang pakiramdam ng seguridad at determinasyon. Sa sandaling hinarap niya ang katotohanan, napagtanto ni Jaya na sa gitna ng takot, ang tapang at determinasyon ang pinakamakapangyarihang sandata. At nang dumaan ang simoy ng hangin sa bintana, hindi na siya tinakot ng mga anino. Sa halip, ang tensyon at takot na iyon ay naging bagong simula at kapangyarihan ng katotohanan.